Waiter. Order na po sila, ma'am. Oo, o-order sana ako, kaya lang. Ito po. Kahit ano lang, spaghetti lang sana. Spaghetti po. Ayaw mo samahan ng ano po? Masarap po siya pag may kasamang steak. Pwede din naman, kaso wala akong pambayad eh. Nagbibiro po ba kayo? Hindi, kasi na-hold up ako to eh. Gutom lang ako at nahihilo, kaya ako napapasok dito. Alam mo, hindi uubra yung mga ganyang modus mo sa akin. Hindi, pagka isang araw babalik ako dito, magbabayad ako. Oy, tanda. Alam ko na yung mga ganyang paawa effect. Di uubra yan dito. Ano gusto mong gawin dito sa restaurant namin? Charity? Hindi lang ikaw yung gumagawa niyan, ha? Mga salot talaga yung mga ganyang klaseng tao. Pupunta ka dito, magpapaawa ka. Hindi na uso yung mga pagtapos mong kumain, wala kang pambayad. Maghuhugas ka ng plato. Hindi ako masamang tao. Totoo Ay, yung nako. sinasabi ko. Narinig ko na yan. Ang ganyang paawa effect di ano ubra sa akin. Nahihilo lang ako, kaya ako humihingi sa Nahihilo ka sa gutom. Gusto mo kumain. May basura dun sa labas. Yun yung kainin mo. Nang malason ka na at mabawasan yung mga oportunistang katulad mo. Mga ganyang klaseng tao, ayaw magtrabaho, puro asa, paawa. Ano? Ako pa lolokohin mo ngayon? Ha? Gusto mong kumain dito sa amin, wala ka naman palang pambayad, pumasok-pasok ka pa, lakas naman ang loob mo. Hindi naman kita lulukuhin sa ganyang presyo lang ng Anong ganyang presyo ang mahal-mahal ng pasta tsaka steak na gusto mong orderin? Hindi, kahit pasta na lang. Basta malamnan lang yung tiyan ko. Hindi kami magbibigay ng mga libreng pagkain dito, tanda. Friends, anong nangyayari dito? Bakit mo sinisigaw nitong customer natin? Hindi yan customer, oportunista yan. Pumasok dito, wala namang palang pera, gusto kumain. Anong pambabayad mo? Smile? Smile ka sa akin? Nakikiusap ako sa kanya kasi na-hold up ako. Nahihilo na ako. Kailangan ko lang kumain. Talagang gutom na ako. Sige po ma'am. Teka lang po ha. Renz, ako nang bahala dito. Puntahan mo na lang yung ibang customer. Asikasuhin mo doon. Ano? Sige po, ma'am. Bibigyan mo ng pagkain yan? Renz naman, huwag naman masyadong mainit yung ulo mo. Tignan mo yung ibang customer, pinagtitingnan tayo dito. Dapat lang mapahiya yan. Tsaka ikaw, bago ka pa lang dito waitress ka, ha? Mas matagal ako sa'yo. Ayusin mo yung trabaho mo. Hoy, paalisin mo yan dito. Huwag kang kumain dito, libre-libre. Pailan mo ka. Hayaan mo na, miss. Aalis na lang ako. Nagagalit sila sa'yo. Bigyan mo na lang ako kahit tubig. Hindi po kayo aalis. Pero ma'am, bakit po wala kayong pambayad? Kasi na-hold up yung bus na sinakyan namin kanina. Yung pagkakapasok ko dito, yung sama-sama ba yung takot ko, nangangatog yung tuhod ko. Tapos parang gusto kong kumain, baka mabigyan ako ng lakas para makauwi ako sa amin. Kaso hindi ko nga mapakiusapan na bigyan niya ako ng pagkain, magbabayad ako, babalik ako dito. Sige po ma'am, ganito na lang. Bibigyan ko po kayo ng pagkain, pero huwag niyo na pong bayaran. Ipapakaltas ko na lang po sa sahod ko. Naku, huwag naman ganun. Bigay mo sa akin number mo para mabayadan kita. Ay, hindi na po ma'am. Okay lang po makuha yung number ko, pero huwag niyo na po bayaran. Sagot na kita. Ito po. Sige po ma'am ha. Kunin ko lang yung pagkain yung huwag po kayo aalis ha. Miss Eden, salamat ha. Sige po na. Kunin ko muna yung order niyo. I mean, yung pagkain niyo na ibibigay ko. Sige, salamat. Hoy! Sino nagbigay sa'yo ng pagkain? Miss Eden po. Bobo talaga tong si Eden eh. Anong babayad mo dito? Yang uban mo? Oportunista ka talaga eh, no? Anong sinabi mo doon para naawa sa'yo?
Pinapaalis na kita, di ba? Sabi ko kung gusto mo kumain, may basura doon, yun yung kainin mo eh. Ano, masarap yung kinakain mo? Pero wala ka naman palang perang pambayad. Itong matandang to, napakakapal ng mukha eh. Pumasok pa dito sa restaurant para lang magpaawa, gusto kumain. Yan, nabigyan ka na ng pagkain. Ano, masarap? Akin na nga yan. Yan, kainin mo, kanin. Huwag ka na mag-ulam. Total, mukha ka namang kahit ano, pinapatos mong kainin eh. Alam mo ba magkano to? Mahal itong presyo nitong ulam na to, kahit ganito lang to. Kapal ng mukha mo ha. Friends, ano naman ba to? Ano na naman ba to? Ikaw may kasalanan, ba't mo binigyan ng pagkain yan? Sa sahod ko naman yung ikakaltas. Ibalik mo na yan. Pasensya na po kayo ha. Hindi mo dapat ginaganyan yung customer. Paano na lang kung pamilya mo ganito na yung mangyari? Ikaw tanga ka rin no? Hindi nga yung customer. Ang customer may pambayad. Ito, paawa. Nagsasabi man siya ng totoo o hindi. Nananakawan siya. At least nakatulong tayo. Hindi ka nakatulong. Nagdadagdag ka lang ng mga oportunista dito sa mundo. At ikaw, Eden, siniliit niyang kulangot mo yung utak mo no? Bagay na bagay kayo magsama. Alam mo, di na malabo sa iisipin ko na kasabot ka na ito eh. Siguro magkakilala kayo niyan, no? Tapos minomodus mo tong restaurant para magbigay ka ng libreng pagkain. Teka lang, Renz. Huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan. Kahit bago pa lang ako dito, hindi ganyan yung interest ko. Sus, mukhang nga magkamag-anak kayo eh. Ano, tsahin mo yan, no? Pinapakain mo dito ng libre para sabihan mo, kunyari na-hold up ka para bigyan ka ng libreng pagkain. Alam mo, bago ka nga lang eh. Feeling ko di ka rin tatagal dito. Susubong kita. Pasensya ka na ha. Pag ikaw napadamay sa akin. Sige, thank you na lang ha. Aalis na ako. Ma'am, teka lang po. Hindi ka po makakauwi kung wala kang pamasahe. Ito po. Sana makatulong. Paano? Sasamantalahin ko na yan ha. Sige po, ma'am. Maraming salamat sa'yo. Basta promise ko sa'yo, magkikita ulit tayo. Sige po. Basta po, mag-ingat kayo. Baka kung ano na namang mangyari sa inyo sa daan. Sige, salamat ha. Hoy! May good news ako sa'yo. Wala ka na matatanggap na sahod. Teka lang, anong ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, wala ka na matatanggap na sahod kasi tinulungan mo yung matanda kanina. Paano nangyari yun? Teka lang, bakit ikaw yung nagde-decide na wala akong sahod? Magkano lang naman yung tinulong ko sa matanda? Hindi ako yung nag-decide. Si boss. Sinumbong kita. Kasi nagpapakabayani ka sa mga walang kwentang tao. Di ba sinabihan na kita? Sabi ko paalisin mo eh. Anong ginawa mo? Binigyan mo pa ng pagkain. Renz, bakit mo naman yan ginawa? Tumulong lang naman ako. Tanga ka kasi. Sabi ko, wag kang tutulong sa mga taong patay gutom, di ba? Pinapaalis ko yung matanda nung ginawa, binigyan mo ng pagkain. Yan. Yan yung napapala ng mga nagpapakabayani. Bida-bida ka kasi. Alam mo, kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Umalis ka na dito. Total, wala ka rin namang ambag eh. Lahat ng mga inuutos ko sa'yo, puro palpak. Ganon? Gusto mo ako mag-resign? Oo, magre-resign ako kahit bago lang ako dito. Kasi, total naman, feeling ikaw yung may-ari, di ba? Lagi mo lang akong inuutusan. Kaya ito, okay na yan. Talaga! Malis ka na ngayon! Bobong to. Hello po, Aling Bebang. Opo. Pasensya na po, hindi ko po nasagot yung mga tawag niyo kanina. Nasa trabaho po kasi ako eh. Hindi ko naman po makakalimutan yung mga utang ko sa inyo. Kaso nga po, hindi ko po mababayaran kaagad.
Eh, wala na po akong trabaho. Naku, Aling Bebang, pasensya na po talaga. Pasensya na po. Sorry talaga. Huwag po kayo mag-alala. Magbabayad po ako kapag nagkaroon ako ng trabaho. Bukas na bukas po maghahanap akong trabaho. Kapag nakuha ko po yung unang sahod ko, sa inyo ko po agad ibibigay. Aling Bebang naman. Sige na po. Sige po, salamat. Ma'am, good morning po. Pasensya na po, medyo na-late ako. Ako po pala yung tinawagan for interview. At ito pala yung CV ko, ma'am. Miss Eden, right? Yes po. Okay. Well, okay naman yung mga work experience mo, pero you don't have credential. Kaya, I'm sorry, Miss Eden. Hindi po kita matatanggap dito. Teka lang po, ma'am. Baka naman po may iba kayong hiring. Kahit janitress. Yun po, ma'am. Okay lang po ako kahit yun na lang po yung posisyon na ibigay niyo sa akin. Nako, Miss Eden. Kailangan ko kasi dito sa kumpanya ay diploma na nagpapatunay na nakapagtapos ko kayo ng pag-aaral. Ma'am, wala na bang ibang paraan? Kailangan ko po ng trabaho. Pasensya na, pero sumusunod lang po kasi ako sa policy dito sa kumpanya. Makakahanap ka pa naman ng ibang trabaho. Kaya huwag kang mag-alala. Sige po, ma'am. Salamat. Miss Hazel, nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Upo muna kayo. Miss Eden! Ma'am! Hoy! Alam mo ba, bumalik ako dun sa resto, babayaran kita. Tapos, nag-resign ka na daw. Tapos yung number na binigay mo sa akin, hindi naman activated. Ma'am, pasensya na po kasi yung phone ko nasira. Hindi ko pa napapalitan. Tsaka, opo, nag-resign na ako dun. Gawa po nung katrabaho ko na si Renz. Oh. Dito po, nagbaka sakali po ako na mag-apply. Baka po matanggap ako kaso wala po akong natapos. Kaya, reject po yung pag-apply ko. Mami, Miss Hazel, i-hire mo siya. Naku, ma'am. Nasa rules din po kasi yun ng kumpanya, di ba? Na hindi po tayo pwedeng tumanggap ng mga aplikante na hindi po nakapagtapos. Hindi. Tutulungan ko siya, gagawan ko ng paraan. Total, ako naman na may-ari ng kumpanya, no? Salita ko pa rin ang masusunod. Kasi malaki ang utang na loob ko sa taong to. Minsan niya akong tinulungan, hindi ko naman siya kakilala. Pero hindi siya nagdalawang isip para alalayan ako. Sandali lang, ma'am. Sigurado po ba kayo dyan? Oo, Hazel. Kasi yung sinasabi mo na mga nakapagtapos, marami tayong makukuhang nakapagtapos. Pero yung humanap tayo ng may mabuting puso, yung mapapagkatiwalaan at marunong makapagkapwa-tao, bihira na ngayon mahanap yan, Hazel. At yan ang hinahanap ko sa kumpanya ko. Madam, papaano po ba kayo nagkakilalang dalawa? Naalala mo ba nung sinabi ko sa'yo na na-hold up ako? Siya yung tumulong sa akin. Nangangatal ako nung pumasok ko sa resto nila pero binigyan niya ako ng pagkain. Binigyan niya pa nga akong pamasahe. Kakahiya. Oh, nice to meet you, Miss Eden. Salamat po. You're hired now. You can start tomorrow, Eden. Ma'am, bukas na bukas po agad? Yes! Ako, maraming salamat po. Ako, hindi ko po ito inaasahan. Sige po, hindi ko po bibiguin yung tiwala na binigay niyo sa akin. Lalo-lalo na po, kailangan ko ng trabaho. Pakiayos mo lahat ng papers niya, Miss Hazel, ha? Please. Thank you po. Thank you, ha? Hindi, madam. Ako, ma'am, excited na po ako. Hindi ko po talaga inaasahan na magkikita tayo ulit. Dito pa po talaga sa... Akala ko hindi ako matatanggap na trabaho. At saka, ina-expect ko na gagalingan mo para hindi ako mapahiya sa kanila. Alam mo, isa pa, may gagawin pa ako. Habang narito ka sa akin, nagtatrabaho ka.
Pag-aaralin kita para yung hinahanap nilang diploma, maibigay mo pagdating ng araw. Ma'am, sigurado po ba kayo? Oh, wow! Congrats, ha? Maraming salamat po talaga. Sige po, ma'am. Puntahan ko po si Miss Hazel. Baka may Okay. kailangan pa siyang dokumento galing sa akin. Okay. Salamat po ulit. See you tomorrow. Ice drop! Bili na kayo, ice drop! Ice drop! Eden? Renz. Teka lang, bakit naglalako ka na lang ng ice drop? Eh di ba sa restaurant ka nagtatrabaho? Natanggal kasi ako eh. Nahuli akong nangungupit. Ikaw, saan ka na ngayon? Ito, may maganda ng trabaho. Eh, malaki nga yung pasasalamat ko sa'yo kung hindi ko ginawa mag-resign doon sa restaurant. Siguro, waitress pa rin ako hanggang ngayon. Pero ngayon, may sarili na akong company. Ganun ba? Pasensya ka na nga pala sa mga sinabi ko sa'yo noon, ha? Tsaka sa mga pambubuli ko. Wala yun. Napatawad na kita. Eh, sana naman yung nangyari sa'yo maging leksyon mo at sana magbago ka na. Yun nga eh, buti nakita kita kasi hindi ako kumikita dito sa ice drop ko eh. Wala masyado mga bumibili sa akin, baka pwedeng mapasok mo ako sa company mo. Nako, pasensya ka na rin. Sa ngayon, hindi kita matutulungan. Eh, parang hindi ko pa rin nakikita sa'yo na nagbago ka na. Kaya siguro dapat mas matuto ka pa sa buhay. Yan, umangat ka lang, ang yabang mo na. Alam ko naman di mo ako rin matutulungan eh. Kasi mukhang mata pobre ka na ngayon. Renz, hindi ako ganong tao. Alam mo yun. Kung wala namang patutungan tong pag-uusapan natin. Yabang mo, ginambala mo pa yung pagtitinda ko. Diyan ka na nga. Ice drop!